Okay, class, anong letter itong hawak ko? Malumanay na tanong ni Isabel sa mga batang nasa harapan niya. A po, teacher! Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Very good. A for apple. Itinaas ni Isabel ang flashcard na may letrang A at ipinakita ang larawan ng mansana sa kabilang row. Can you say it with me? A for apple. Pumalakpak siya sa tuwa. Very good. Ang gagaling naman talaga ng mga students ko na to. Napakagaan sa pakiramdam ni Isabel na nakikitang araw-araw nag-i-improve ang mga estudyante niya sa pagbabasa. Nasa 20 ang bilang ng kanyang mga estudyante sa kindergarten at nasa 4 hanggang 5 taong gulang ang mga ito. Isa-isa niyang ipinakita ang iba pang flashcards para ipabigkas ang mga letra at tunog ng mga yon. Paminsan-minsan, may mga batang sumasagot ng mali ngunit mahinahon niya ang mga itong itinatama. Okay, one more time class ha? Anong letter naman tong hawak ko? B! Masiglang sagot ng mga ito. Muli siyang napangiti at pumalakpak. Yes, tama! B for ball! Very good everyone! Give yourselves a clap! Nagsipalakpakan ng mga bata habang ang iba naman ay nag-umpisang tumalon-talon. Maya-maya, tumunog ang bell na hudyat na ng pagtatapos ng kanilang klase. Okay class, time to pack up! Naghiyawan ang mga ito sa tuwa. Kaagad nagsikilos ang mga bata at kani-kanya ang sukbit ng bag. May ilan sa mga itong naglalaro pa sa mga upuan. Jadon, ilagay mo muna yung crayons mo sa box. Nakangiting wika niya sa isa sa pinakatahimik niyang estudyante, 5 taon na ito. Opo, teacher. Tila nahihiyang tugon nito at nag-umpisa ng iligpit ang mga gamit. Isa-isa niyang tinulungan ng mga batang nahihirapang magsara ng mga bag o magpasok ng mga gamit. Nang magsidatingan ang mga magulang, sinamahan niya ang mga bata hanggang sa paglabas ng pinto ng kanilang classroom. Bye, Teacher Isabel! Paalam sa kanya ng isa sa pinakamakulit niyang estudyanteng babae. Bye, Nina! See you tomorrow! Mag-ingat kayo, okay? Bye, Teacher Ganda! Paalam naman ni Jadon. Napangiti siya sa itinawag nito sa kanya. Thank you, Jadon. Ikaw ha, binubola mo ko. Hindi po, maganda ka po talaga. Bagay ka nga po sa tito ko eh. Talaga? Naku, baka akala mo lang yun. Sige na, baka nandyan na ang sundo mo sa labas. Okay po, bye po ulit, Teacher Isabel. Nailing na napapangiti na lang si Isabel dito. Di niya akalain na kahit mahiyain si Jadon ay may pagkabulero din pala ito. Nang tuluyan ng makaalis ang huling bata, bumalik na si Isabel sa kanyang desk. Tahimik na ang buong silid. Napabuntong hininga siya bago nagsimulang magligpit ng mga flashcards at activity sheets na ginamit nila buong araw. Kasalukuyan niyang inaayos ang mga gamit nang maramdamang may tao sa pintuan. Napalingon siya roon at nakita ang isang lalaking matangkad at nakasuot pa ng business suit. Sa unang tingin, mapapatulala ang kahit sino sa kagwapuhan nito. Yes? May kailangan ka, sir? Nakangiting tanong niya rito. Hindi kaagad ito sumagot. Nilibot nito ang mga mata sa kanilang classroom bago namulsa at naglakad palapit sa kanya. Tumayo naman siya upang harapin to. Sa 5 taon niyang pagiging guro sa San Antonio Elementary School, ngayon lang niya nakita ang binata. Isa pa, kilala niya lahat ng mga magulang ng mga estudyante niya. I'm Jordan Lockwood, Jadon's uncle. Wika ng binata nang makita ang pagtataka sa mukha niya. Napaawang ang bibig niya. Naalala niya bigla ang sinabi ni Jadon na may tito ito. Tito ka pala ng isa sa mga students ko. Ako naman si Isabel Ortega. Pasensya ka na sir, ngayon lang kasi kita nakita. Sa pagkakaalala ko kasi, yaya lang ni Jadon ang laging sumusundo sa kanya rito. Nakakatawa nga na kahit halatang mayaman ng pamilya niyo, dito niyo pa rin napiling pag-aralin si Jadon sa public school. Hindi namin gustong lumaki si Jadon na iniisip niyang iba siya sa ibang mga bata dahil lang sa pamilya namin. Besides, sa public school din ako nag-aaral dati. Bahagyang nagulat si Isabel. Tinitigan naman siya ng binata ng mariin bago nagpatuloy. He was supposed to attend Crestwood International School. My family had already arranged everything. Pero nagdesisyon akong dito na lang siya pag-aralin. Jadon doesn't need another environment where everyone knows his family and treats him differently. I want him to experience a normal childhood.
makisalamuha sa iba't ibang klase ng bata, matutong makipagkaibigan ng hindi dahil sa kung sino ang mga magulang nila, malayo sa expectations ng marami. Bahagyang umiti si Isabel. That's actually a good reason, Sir Jordan. Also, I don't want him growing up spoiled. Tingin ko, hindi naman mukhang spoiled si Jadon. Mahiyain nga siya eh. Pero ang galing na niya magbasa, sir. May private tutor na siya bago siya pumasok dito sa school nyo. Gusto ko kasi na maaga siyang matuto. Because I want him to have a good foundation before he gets older. Ayoko ma-pressure siya pero ayoko rin namang maging kampante siya. Tumango si Isabel. Kaya pala ang bilis niyang makasunod sa lessons. He learns quickly. He just needs the right environment. Sa tingin ko naman, okay siya rito, sir. Tahimik lang talaga siya at medyo nahihiya sa ibang bata. Pero kapag komportable na, nakikisali rin naman siya. That's good to hear. But anyway, I didn't come here para lang pag-usapan ng magagandang bagay tungkol sa pamangkin ko. Napakunot ang noo niya. May problema ba, sir? I'm a busy person. Wala na ring mga magulang si Jadon. Kaya ako nang may responsibilidad sa kanya. My younger sister died after giving birth to him. Tapos yung ama niya, iniwan na siya at nag-asawa ng iba. Kaya tinutukan ko ang pamangkin ko. Kahit anong makita ko mali sa kanya, personal ko nga ayusin. Ano bang ibig mo sabihin, sir? My nephew came home yesterday with a bruise on his arm, Teacher Isabel. Biglang naging seryoso ang mukha ng dalaga. May pasa si Jadon? Yes. Kagabi ko lang nakita dahil napansin kong hindi niya maangat ng maayos ang braso niya habang kumakain. Napasinghap siya. Diyos ko, ano ba nangyari? Saan daw niya nakuha ang pasa niya? He didn't want to tell me at first, but eventually, I found out that another kid has been bothering him. Isa sa mga kaklase niya rito. Napakunot ang noo niya. Bakit hindi niya sinabi sa akin? That's what I want to know. Bakit wala kang kaalam-alam na nabubuli ng pamangkin ko rito? Teacher ka niya. You're supposed to protect your students. Kung gugustuhin ko, hindi na kita diretsong kakausapin dito. Ipaparating ko na sana kaagad sa principal ang nangyari kay Jadon. Pero ayoko naman na may isang teacher ang malagay sa alanganin. Sir Jordan, naiintindihan ko kung bakit ka nagpunta dito. Nag-aalala ka lang sa kalagayan ni Jadon. Pero hindi ko talaga alam na may ganitong nangyayari sa pamangkin mo. May mga pagkakataon kasing nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mga bata. Kapag nakikita ko nag-aaway sila, pinaghihiwalay ko naman at kinakausap. Pero katulad ng sinabi ko, hindi ko talaga alam ang nangyayari sa kanya. I understand. Hindi mahilig magsabi si Jadon ng nararamdaman niya. Kung hindi ko pa nga siya pinilit na magsalita kagabi, hindi ko pa malalaman na may nananakit sa kanya rito. 5 taon pa lang naman kasi siya, sir. Baka natakot lang siya magsabi. Baka akala niya papagalitan siya. O baka hindi niya alam kung paano ipaliwanag sa atin. Bahagya itong napabuntong hininga. I understand that, Mr. Tega. But I still need to know what you're going to do now. Kakausapin ko si Jadon ng maayos, sir. Kailangan ko munang malaman kung sino ang batang involved at kung gaano nakatagal nangyayari. Kakausapin ko rin ang magulang ng batang nanakit sa kanya. Ipapaliwanag ko ang nangyari at magtutulungan kami para hindi na ito maulit. Will you be able to keep an eye on my nephew? Hindi ko siya kayang bantayan bawat segundo, Sir Jordan. May iba rin akong estudyanteng kailangan pagtuunan ng pansin. Pero mas bibigyan ko siya ng atensyon habang inaayos kong sitwasyon. I'm really sorry. I'll do my best para hindi na maulit to. Napabuntong hininga ang lalaki at napatango na lang. I'm not here to accuse you of something, Mr. Tega. I just don't want anyone to think that because Jadon is quiet, he can be treated however they want. Do whatever you need to do. Yes, Sir Jordan. Makakaasa ka. Pagkaalis ni Jordan, kaagad na pinag-isipan ni Isabel ang sinabi nito. Kinabukasan, kinausap niya ng pribado si Jadon para malaman kung ano talaga ang nangyari. Doon niya nalaman na ilang beses na pala itong inaasar at kinukuhanan ng gamit ng isang kaklasing lalaki. Pero hindi ito nagsusumbong dahil natatakot. Nangyayari pala yon tuwing break time ng mga bata. Nalaman din niyang hinampas si Jadon ng malakas sa braso kaya nagkaroon ng pasa ang bata. Ipinaalam kaagad ni Isabel ang sitwasyon sa principal. Kinausap nila ang batang sangkot at ang mga magulang nito upang maayos ang problema at maiwasang maulit. Nangako naman ng mga ito na hindi na mauulit ang mga nangyari. Sa mga sumunod na araw, mas binantayan ni Isabel ang mga bata tuwing break time at group activities. Mabuti na lang at hindi na nasundan pa ang sakitan.
2 linggo ang lumipas nang magpunta ulit si Jordan sa classroom niya. I came to check on Jadon. Wika ng binata. Nakasuot lang ito ngayon ng puting dress shirt at maong pants. Nag-init ang pisngi ni Isobel. Sa edad niyang 27, tila ngayon lang siya tinablan ng kagwapuhan ng mga lalaking nakakasalamuha niya. Inalis niya ang bara sa kanyang lalamunan. Okay naman na siya, Sir Jordan. Wala nang naging problema simula nung huli nating pag-uusap. Binabantayan ko rin palagi si Jadon at yung batang nakaaway niya. So far, okay naman na ang lahat. Tumango ito sa kanya. I heard about it. The principal also spoke to me about what happened. I wanted to thank you, Mr. Tega. Napakurap-kurap siya. Thank me? Naku, hindi na kailangan, sir. Trabaho ko naman na protektahan ng mga estudyante ko. I know, but you still didn't have to handle it as well as you did. Wala naman akong ibang gustong mangyari kundi maging okay si Jadon. Lahat ng mga batang tinuturuan ko, lahat sila gusto kong maging maayos lang ang pag-aaral nila rito sa school. Well, he seems happier now. Nakikita ko rin yun, sir. Mas nakikipaglaro na nga siya sa classmates niya magmula nang mag-sorry sa kanya si Justin. Tukoy niya sa estudyante niyang nanakit dito. That's good to hear. I'm glad we were able to sort it out. Anyway, I have to go, Mr. Tega. May meeting pa akong pupuntahan. Nagtataka man, napaisip tuloy siya kung anong trabaho ng binata. Sa itsura pa lang at postura nito ay halata ng hindi basta-basta ang trabaho nito. I'm the CEO of Lockwood Premier Developments. Sinagot na kita kahit hindi ka nagtatanong. Halata kasing gusto mong tanongin ko anong trabaho ko. Wika ni Jordan maya-maya. Napakurap-kurap siya at napangiti ng alanganin. Galing mo, sir. Nahulaan mo. Curious lang naman ako. Hindi ko alam ang company na binanggit mo pero sa pangalan pa lang, alam kong bigati na. Ang dami rin kasing malalaking company dito sa San Antonio, sir. Well, my company focuses on property development, Mr. Tega. We acquire and develop properties for residential and commercial projects. Minsan naman, we also redevelop older properties into new residential communities or mixed-use developments. Napatango na lang si Isobel sa sobrang pagkamangha. Talagang sobrang yaman pala ng binata. Grabe no, sir. Ang bata mo pa pero nagpapatakbo ka na ng ganun kalaking kumpanya. Hindi na ako bata. I'm already 32. Ganun ba? Hindi kasi halata na 32 ka na, sir. Saka bata pa rin naman ng 32 ah. Ano ba yan? Ang daldal ko? Sorry, sir. Napunta na sa personal na usapan tong pag-uusap natin. Napangiti ito ng maliit. It's okay, Mr. Tega. Wala namang masama sa pinag-uusapan natin. By the way, I really have to go. Sige sir, ingat. Nang tuluyan itong umalis, sakalang nakahinga ng maluwag si Isobel. Kanina pa kasi siya nagpipigil ng hininga dahil sa presensya ni Jordan. May kung anong meron sa binata na nagpapalakas ng kabog ng dibdib niya. Ano, crush mo? Baliw ka? Kakasabi lang na CEO yon tapos magiging crush mo. Gumising ka nga, Isobel. Nakasimangot na saway niya sa sarili. Lumipas ang 2 linggo. Hindi na sila muling nagkita pa ni Jordan. Naging maayos naman kasi ang lagay ng pamangkin nitong si Jadon. Isang umagang wala siyang pasok, ginugol niya ang buong araw sa paglilinis ng maliit na apartment nila ng kanyang lolo Isko. Ito ang nag-alaga sa kanya mula pa noong bata pa siya. Hiwalay na kasi ang mga magulang niya at may sari-sarili ng pamilya. Wala na siyang balita sa mga ito. Wala na rin naman siyang pakialam sa mga ito dahil sapat naman na ang pagmamahal na natatanggap niya mula sa kanyang lolo. Lo, saan ka po galing? Tanong niya rito nang umuwi ito ng kanilang apartment bandang tanghali. Nag-deliver lang ako ng inayos kong sapatos, apo. Kailangan daw kasi na maaga yun. Estudyante kasi ang may-ari. Tugon nito bago umupo sa munti nilang sala. Kumunot naman ang noo ni Isobel. Nagtatahi ka pa rin ng sapatos, Lo? Ikaw talaga, sabi ko naman po sa'yo na hindi mo na kailangan tumanggap ng mga aayusing sapatos. May trabaho naman ako. Kung may kailangan ka, pwede mo naman sabihin sa akin. Hayaan mo na ako, apo. Ayoko namang ipasalo sa'yo lahat. Sabi mo nga, nag-iipon ka ng pampatayo ng bahay. Kasi nga naman, lumaki ka na't nagkatrabaho pero nangungupahan pa rin tayo sa maliit na apartment na to. Napangiti siya at tinabihan to. Ano ka ba, Lolo? Kaya ko naman yun kahit huwag ka nang tumanggap ng mga aayusin na sapatos. Nako, hayaan mo na ako. Pandagdag ko na rin sa gastusin dito sa bahay yung kinikita ko. Ay nako, ang lolo ko talaga. Kaya mahal na mahal kita eh.
Malaki na ako pero hindi mo pa rin ako pinapabayaan. Abay, syempre naman. Ikaw na lang ang natitira sa akin eh. Kinalimutan man tayo ng magaling mong tatay. Nandyan ka naman at hindi ako iniwan. Kung hindi nga lang naunang na maalam ang lola Nessa mo, mas masaya sana tayo ngayon. Kitang-kita niya kung paano nalungkot ang mukha ng lolo nang mabanggit ang kanyang lola. Kamamatay lang kasi nito noong nakaraang buwan dahil sa komplikasyon sa kidney. Napabuntong hininga siya at niyakap to. Alam kong hindi madali tanggapin, Lolo, at alam ko kung gaano mo po kamahal si Lola Nessa. Huwag ka mag-alala, nawala man siya pero at least hindi na siya nahihirapan sa sakit niya, di ba? Hindi ito sumagot. Batid niyang malungkot pa rin ito kaya niyakap na lang niya ito ng mas mahigpit. Niyakap naman siya nito pabalik. Naputo lang kanyang eksena nang marinig nila ang boses ng landlady na si Manang Celia mula sa labas. Tumayo si Isobel at nilabas ito. "Oh, nandyan ka pala, Isobel. Mabuti naman dahil may kailangan akong sabihin sa inyo ng lolo Isko mo." Wika nito habang nakapamaywang. "Bakit po, Manang Celia? May problema ba? Kakabayad ko lang ng upa namin ng 1 linggo ah." "Oo nga, pero hindi naman yun ang ipinunta ko rito, Isobel. Kasi may nakausap akong mayaman na negosyante kahapon. Itong lupang kinatitirikan ng apartment nyo, gusto niyang bilhin. Sa madaling salita, kailangan nyo nang maghanap ng malilipatan na apartment. Kasi kung akong tatanungin, matagal ko na talagang gustong ibenta itong property na to. Kaya lang hindi ko magawa dahil nga nandyan kayo ng lolo mo. Pero ngayong may gusto nang bumili, kailangan nyo nang umalis dito. Pasensya na." Napaawang ang bibig ni Isobel. Hindi naman siguro makatarungan yan, Manang Celia. Ang tagal-tagal na namin nangungupahan dito tapos bigla mo na lang kaming paaalisin. Nagbabayad naman kami sa tamang oras ah. Hindi naman yan ang punto rito, Isobel. Kailangan ko na rin kasi ng malaking pera kasi alam mo naman na may cancer yung anak kong bunso. Hindi pwedeng pairalin ko na lang palagi ang awa ko sa inyong maglolo. Buhay ng anak ko nakasalalay dito. Kaya kahit sa ayaw nyo at sa gusto, kailangan nyo na talagang umalis dito. Bibigyan ko kayo ng 3 araw para makahanap ng lilipatan. Mariin siyang umiling habang unti-unting bumabaon ang inis sa kanyang dibdib. Grabe ka naman, Manang Celia. Dahil lang sa may gustong bumili nitong property mo, basta-basta mo na lang kaming paaalisin dito. Alam mo naman na nag-iipon pa ako ng pampagawa namin ng bahay. Hindi rin ganoon kadali maghanap ng bagong tirahan. Napakaiksi ng 3 araw na palugit. Sana man lang sinabihan mo kami kahit ilang linggo bagong eviction namin. Wala na akong pakialam doon, Isobel. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Apartment ko yan, kaya ako ang masusunod. Marami nang may gustong bumili ng lupa nyo rito, pero hindi ko pumapayag noon kasi sabi mo mas marami kang kikitain sa pagpapaupo ng apartment mo rito. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit biglang nagbago ang isip mo. Gaano ba kalaking ibinayad sa'yo ng negosyanteng yon? Malaki, at hindi mo kayang tumbasan yun, Isobel. Kaya pwede ba? Huwag ka nang magmatigas. Kapag nandito pa rin kayo pagkatapos na 3 araw na palugit, ipapakaladkad ko na kayo palabas. Tumalikod na ito at umalis na. Napatulala na lang si Isobel habang mariing nakakuyom ang kanyang mga kamao. Apo, tama ba yung narinig ko ang sinabi ng Celia na yon? Gusto niya tayong palayasin? Tanong ng kanyang lolo Isko na hindi niya namalayang nasa likod na niya. Opo, Lo, pero hindi naman tama tong ginagawa niya sa atin. Hindi madaling makahanap ng bagong lilipatan na mas malapit sa trabaho ko. Ito lang din ang matinong apartment dito sa San Antonio. Hindi ako papayag. Mahihirapan tayong makahanap ng maayos na lilipatan sa loob lamang ng 3 araw. 3 buwan, baka pa. Kailangan ko siyang kausapin. Dito ka lang, Lo. Bago pa makasagot ang matanda, nagmadali niya siyang naglakad paalis. Sinundan niya si Manang Celia hanggang sa mismong bahay nito na nasa malapit lang din. Napatigil siya at nagtago sa likod ng poste ng ilaw nang makitang lumabas mula sa isang mamahaling kotse ang isang matangkad na lalaki. Kinausap ito ni Manang Celia. Lumaki ang mga ngiti ng ginang nang abutan ito ng lalaki ng isang puting sobre. Kaya pala gustong-gusto mo kaming paalisin, Manang Celia, dahil sa lalaking yan. Pabulong na wika niya habang mariing nakatitig sa nakatalikod na lalaki. Nang pumasok si Manang Celia sa bahay nito, naglakad siya palapit sa lalaki na ngayon papasok na sana ng kotse. Mister, pwede ba kitang makausap? Tanong niya sa nakatalikod na lalaki. Kagad itong humarap sa kanya. Ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang si Jordan ito.
Hindi niya ito nakilala kaagad kanina. Napaatras siya habang nakaawang ang bibig sa labis na gulat. Ganoon din ang naging reaksyon ng binata. Teacher Ortega? Nagtatakang wika nito. Napalunok siya ng mariin bago nagsalita. Ikaw ang gustong bumili ng lupa ni Manang Celia, sir? Wait, kilala mo si Manang Celia? Oo, landlady siya ng apartment namin. Kinausap niya ako kanina. Pinapaalis na niya kami roon dahil may businessman na gustong bumili ng lupang kinatatayuan ng apartment na yon. Ayos lang naman sana kaso 3 days lang ay binigay niyang palugit sa amin. Hindi yun sapat. Sana man lang maaga niya kami sinabihan. Kitang-kita niya kung paano nawalan ng kulay ang mukha ng binata habang nakatitig sa kanya. Tila hindi ito makapaniwala sa nalaman. Malakas ang kutob niyang ito ang negosyanteng sinasabi ni Manang Celia. Ikaw ba yun, Sir Jordan? Ikaw yung gustong bumili ng lupa na yon? Paniniguro niya. Umawang ang bibig nito. Tila inaapuhap ang nais sabihin ngunit hindi magawa. Teacher Ortega. Wala tayo sa school, sir. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Ganon din ang gagawin ko. Uulitin ko ang tanong ko, Jordan. Ikaw ba ang gustong bumili ng lupa ni Manang Celia? Napatiimbagang ito at bumuntong hininga. I'm sorry, Isabel. Hindi ko alam. Tanging nasabi nito. Ganon na lamang ang panlulumong naramdaman niya. Hindi niya inakala na ganon lang lalagpak ang paghanga meron siya para sa binata. Nagbaba siya ng tingin at dahan-dahang napatango. Kung ganon, ikaw nga yung negosyante na tinutukoy ni Manang Celia. Nakita ko kasi na inabutan mo siya ng sobre. Bayad mo siguro yun sa lupang binili mo. Talagang wala nang atrasan, no? Isabel, I swear, I didn't know. Mahalaga ba kung hindi mo alam? Sa totoo lang, wala naman akong karapatan na kausapin ka tungkol dito. Hindi naman sa amin ang lupang binili mo. Tenant lang kami ron. Nakakadismaya lang kasi doon na ako lumaki. Doon na rin ang pwesto ng lolo ko kasi tumatanggap pa rin siya ng mga sirang sapatos. Isa pa, ang hirap maghanap ng bagong matitirhan sa loob lamang ng 3 araw. Lalo pat nagtatrabaho ako. Nakakabigla lang kasi nabigla na lang kaming paaalisin ni Manang Celia na galit pa sa amin. Hindi na niya narinig na sumagot si Jordan. Kaya naman laglag ang mga balikat na tumalikod na siya at naglakad paalis. Ngunit nagsalita ang binata. Hindi ako may gustong bilhin ng lupang yun, Isabel. Anito. Nilingon niya ang binata. Anong ibig mong sabihin? Ang lolo Facundo ko. Siya ang may gustong bilhin yun. Sa akin nang dumaan kasi nga ako ang may hawak ng kumpanya. Hindi ko rin alam kung anong dahilan kung bakit niya pinag-interesa ng lupa na yon. Sa tagal ng panahon, ngayon lang siya naging interesado sa isang maliit na property. Kung tutuusin, wala namang magagawang investment dun, kundi apartment din na kailangan pang i-renovate at paglaanan ng malaking pera. Tapos, looban pa itong area. Kaya nagtataka talaga ako sa lolo ko. Nagsalubong ang mga kilay niya sa pagtataka. Ang lolo mo? Yes. Again, I'm so sorry, Isabel. Don't worry, I'll try to change his mind. Sasabihin ko sa kanya na marami pa diyang mas magandang property. O di kaya, subukan kong sabihin sa kanya na wag na kayong paalisin kahit na siya na ang new landlord. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Tapos na, di ba? Naabot mo ng bayad mo kay Manang Celia. Wala na kaming magagawa ng lolo ko. Isabel, please, don't take this out on me. Hindi ko talaga alam na maaapektuhan kayo. Kung alam ko lang, pinigilan ko na kaagad si lolo. Kaya mong kontrahin ng lolo mo para sa akin, Jordan? Natigilan ito at hindi nakasagot. Natawa tuloy siya ng mapakla. Mukhang hindi. Alam ko na yun. Kasi bakit mo susuwayin ng lolo mo para sa isang katulad ko? Teacher lang naman ako ng pamangkin mo. Wala tayong connection sa isa't isa. You're right. Pero ayoko namang magkasira tayo dahil dito, Isabel. Pwede pa naman kasing baguhin ang pasya ni lolo since wala pa naman talaga siyang nailalatag na plano about the property. Hindi naman ako galit sa'yo. Teacher pa rin naman ako ni Jadon. Titingnan ko pa rin siya palagi. Walang magbabago. Hindi ko idadamay ang bata dahil lang sa issue na to. Makakahanap naman siguro kami ni Lolo ng bagong malilipatan. Basta, bigyan niyo lang kami ng sapat na panahon. Ayos na yon. Tatalikuran na sana niya ito, ngunit hinawakan siya ni Jordan sa braso. Natigilan siya at nilingon itong muli. Nagtama ang kanilang mga mata ng binata. Ayaw man niyang aminin, ngunit sandaling huminto ang pagkabog ng kanyang dibdib dahil sa kakaibang titig na ipinupukol nito sa kanya. May sasabihin ka pa, Jordan? I'm sorry. I'll try to fix this.
Wag na nga sabi, di ba? Wala kang obligasyon sa akin. But I feel guilty. Hindi naman sa amin ng property na yon. Nangungupahan lang kami. Nakakabigla lang na bigla kaming paaalisin. Pero okay na. Dagdag na ilang araw na palugit lang ang kailangan ko. In case na hindi kami makahanap ng malilipatan sa loob ng 3 days. Naiintindihan na kita. Hindi mo na kailangan mag-guilty. Kaya please lang, pakibitiwan na ang braso ko. Dahan-dahan siya nitong binitiwan at napabuntong hininga. Binigyan niya ito ng isang maliit na ngiti bago siya tuluyang naglakad paalis. Mabigat ang kanyang dibdib dahil batid niyang yon ang magiging mitya ng kanilang namumuong pagkakaibigan ng binata. Samantala, dumiretso si Jordan sa golf club kung saan naroon ang kanyang lolo Facundo. Nilapitan niya ito habang hawak nito ang isang golf club at nasa harap ng bola. Kausap nito ang dalawa nitong amigo. 75 years old na ito ngunit maliksi pa rin kumilos. Lolo, Tawag niya rito. Napalingon sa kanyang matanda. Jordan, what are you doing here, iho? I need to talk to you, lo. Napakunot ang noon nito ngunit nagpaalam na rin sa mga amigo. What is it? Tanong ng kanyang lolo nang makalayo sila roon. Tumayo sila pareho sa lilim ng malaking puno. It's about the property you asked me to buy, lolo. Panimula niya. Bahagyang kumunot ang noon nito at napatingin sa kanya. The one owned by Celia po? Yes po. What about it? Bakit gusto mo yung property na yun, lolo? Sandaling natigilan ng matanda. Ilang segundo bago ito napailing at natawa. I already told you, Jordan. It's a good investment. Pwede tayo magpatayo ron ng maliit na commercial building. Hindi ako naniniwala. Paloob ang property na yun at hindi masyadong maganda ang area. Paano mo nasabing good investment yun? Napataas ang isang kilay nito. Excuse me? You have bought dozens of properties before, lolo. Commercial buildings, warehouses, entire parcels of land. Pero ngayon, bigla ka naging interesado sa isang maliit na residential property. And you were so determined to buy it that you even asked me to personally handle the transaction. Napaseryoso ang mukha nito. Because I want it too bad, Jordan. May apartment na nakatayo ron, lolo. May nakatira. And? Teacher ni Jadon ang nakatira dun. You mean Isabel Ortega? Teacher siya ni Jadon? Napakunot ang noon niya sa pagtataka. You know her, lolo? Yes, ang pamilya ng mga Ortega. I have known that family for so long, Jordan. Naningkit ang kanyang mga mata. Tama nga ang hinala niya na may personal na rason kung bakit pinagdidiskitahan nito ang isang kapirasong lupa na yon. So this is a personal matter, lolo? I don't understand. Ano bang nagawang kasalanan sa'yo ng pamilya ni Isabel? Doon na siya lumaki. Doon din nagtatrabaho ang lolo niya. Jordan, this is business. Hindi lang to personal. Kailangan ko rin talaga lupang yon. Hindi lang business to, lolo. May mga taong maaapektuhan. Do you expect me to stop a transaction dahil lang kakilala mo ang apektado? I'm asking why you want that particular land, lolo. What does that have to do with you? Bakit mo sila pinag-iinitan? Tumalim ang titig nito sa kanya. Gusto mo talagang malaman? He took someone from me. Napaawang ang kanyang bibig. He took someone from you? Sino? Yung lolo ni Isabel? Yes, the woman I love. He took her away from me. Marahas itong bumuntong hininga at tumingala sa kalangitan na tila inaalala ang nakaraan. Nessa ang pangalan niya. Dagdag nito sa malumanay na boses. I loved her first. Lumaki kaming magkasama. I cared for her. I did everything and I thought that was enough. But she fell in love with him instead. Kahit ako ang mayaman, kahit masigit ako kaysa sa kanya, pinili pa rin ni Nessa ang lalaking yun at pinakasalan. Alam ng lalaking yun na gustong gusto ko si Nessa noon pa. Pero tinuloy pa rin niya ang paniligaw hanggang sa tuluyan siyang mawala sa akin. Hindi kaagad nakapagsalita si Jordan. Hindi niya inakalang may ganoong klaseng nakaraan ng kanyang lolo at ang lolo't lola ni Isabel. Dahan-dahang bumuntong hininga muli ang matanda bago nagpatuloy. I watched them build a life together while I was left behind. Pinakasalan ko ang lola mo, hindi dahil nagmahal ako ulit, kundi para mapunan ang kulang sa dibdib ko. Kasi yung kaisa-isang babaeng minahal ko noon, hindi ako pinili. I had money, a good family, everything people thought a man could want. Yet I couldn't have the one thing I wanted. That's why you hate him. Wika ni Jordan.
I hated him because he had what I couldn't have. Napailing si Jordan ng mariin. But he didn't steal her from you, Lolo. She chose him. I know. Then why are you punishing him now? Bakit ngayon pa? Matagal na nangyari yun. Matatanda na kayo. Because he lived his entire life with her. He got to grow old beside the woman I love. He got to wake up next to her, build a family with her, and watch their children and grandchildren grow. Last month, nabalitaan kong patay na si Nessa. Yun ang pagkakataon na hinihintay ko. I wanted to punish that man. Wala na si Nessa para madamay pa. Wala na akong kinakatakutan. I spent decades carrying the memory of losing her, na hindi naman mangyayari kung hindi niya inagaw sa akin ang babaeng mahal ko. Pero matagal na yun, Lolo. Sobrang tagal na nun. Hindi ba pwedeng mag-move on na lang tayong lahat? For me, it never ended, Jordan. Lolo, the property isn't even his own in the first place. I know, but it's the only thing I can take from him. You want to make him suffer, don't you? Yes, I want to know what it feels like to lose something precious. Alam kong doon siya tumatanggap ng mga sirang sapatos na aayusin. Kawawang isko. Hanggang ngayon, pagiging sapatero pa rin ang bagsak. Lolo, stop this please. Hindi lang siya maapektuhan dito. Are you referring to that woman, Isabel? Yung sinasabi mong teacher ni Jadon? Yes, Lo. She'll find somewhere else to live. You don't understand, Lolo. That's the only home she's ever known. Pwede pa naman nating bawiin ang napagkasunduan eh. Kakausapin ko ulit si Manang Celia. O kaya tayo nang mag-manage ng apartment na yun para hindi na sila umalis doon. Please, Lolo. Kung galit ka sa lolo ni Isabel, harapin mo siya. Huwag mong idamay ang apo niya. Binigyan siya nito ng nauuyam ng isi. Why are you so eager to save that woman, Jordan? May hindi ba ako nalalaman? Natigilan siya at hindi nakasagot. Para sa kanya, naging kaibigan ang turing niya kay Isabel kahit ilang linggo pa lang silang magkakilala. Natutuwa siya rito dahil sa nakikita niyang kabutihan nito sa mga batang tinutuluan, lalo na sa pamangkin niyang si Jadon. Do you like that woman, Jordan? Tanong ni Lolo Facundo nang hindi siya nakasagot. Napaiwas siya ng tingin dito at napahilot sa sentido. Isa lang ang alam niya. Ayaw niyang masira ang tingin sa kanya ng dalaga. Natatakot siyang tuluyan itong lumayo dahil sa nangyayari ngayon. It doesn't matter if I like her or not, Lolo. Pwede bang patawarin mo na lang ang lolo ni Isabel? Para makausad ka na. Tayo. Hindi ka naging masaya kay Lola? Nagkaroon kayo ng anak, ng apo. Kami ni Jadon. Hindi ba kami naging sapat sa'yo, Lolo? Oo, maagang namatay si na Mommy at Daddy dahil sa plane crash. Tapos nawala rin ang kapatid ko. Pero naiwan naman kami ni Jadon sa'yo, Lolo. Aren't we enough? Hindi ito tungkol sa inyo, Jordan. I love our family more than anything. But you're asking me to forgive a man who took the only woman I ever truly loved. No, Lolo. I'm just asking you not to hurt an innocent woman. At anong kasalanan ng lolo ni Isabel? Nagmahal lang din siya. Hindi mo rin naman siya masisisi dahil siya ang pinili. Nanatili itong tahimik habang matalim pa rin ang tingin sa kanya. Alam ni Jordan mula sa ekspresyon nito na hindi pa rin ito binabago ang desisyon. Lumaylay ang mga balikat niya. Batid niyang wala na siyang magagawa sa nais nitong gawin. Fine. Tutulungan ko na lang sila Isabel na makahanap ng matinong bahay na matitirhan. Total, papaalisin na rin naman sila ron. And I have the means to help them. Kinakalaban mo ba ako, Jordan? Think whatever you want, Lolo. Total naman, masyadong matigas ang puso mo para magpatawad at makaintindi. Huwag mo sana akong itulad sa'yo. Hindi ko kayang tiisin na may nagdurusa dahil lang sa isang kasalanan na wala naman siyang kinalaman. Umalis na siya sa harap nito bago ito makasagot. Desidido na siyang tulungan si Isabel kahit pa magalit ito. Pinuntahan nga niya ang dalaga kinabukasan sa apartment upang kausapin ito sa balak niyang pagtulong. Ngunit wala na roon ang dalaga at ang lolo nito. Nang tanungin niya si Manang Celia, hindi rin ito alam kung saan lumipat ang maglolo. Kaya naman sa eskwelahan na niya ito nagawang kausapin. Siya ulit ang sumundo kay Jadon upang makita ang dalaga. Sana si Jadon lang talagang dahilan kung bakit ka nandito, sir. Walang ganang wika ni Isabel. Inayos na nito ang mga gamit sa desk. Wala na ang mga bata at nasa kotse na rin si Jadon kasama ang yaya nito. Napabuntong hininga si Jordan dahil hindi siya magawang tingnan sa mga mata ng dalaga.
Si Jadon nga ang dahilan kung bakit ako pumunta rito. Para sunduin siya. Tugon niya habang nakatitig dito. Napatingin ito sa kanya, tila nadismaya sa isinagot niya. Oh, ano pang ginagawa mo rito kung ganun? But I also want to talk to you, Isabel. Huwag dito sir, nasa trabaho ako. Alam ko, kaya nga nandito ako para mag-request sa'yo. Napakunot ang noon nito. Ano naman yun? Mag-usap tayo mamaya sa coffee shop. Mariintong umiling. Wala akong panahon sa ganyan, sir. Please, Isabel. Kahit ilang minuto lang. May mga kailangan lang akong sabihin sa'yo tungkol sa mga lolo natin. Natigilan ito at napatitig sa kanya. Batid niyang nakuha na niya ang atensyon nito kaya nagpatuloy siya. Kung gusto mong malaman ang sasabihin ko tungkol sa mga lolo natin, makipagkita ka sa akin mamaya sa coffee shop. Sa Dewey Coffee, 7 p.m. I'll wait for you. Hindi ito nakasagot. Ngumiti na lang si Jordan rito bago tumalikod at umalis na. Naghintay nga siya sa coffee shop na malapit nang din sa eskwelahan kung saan nagtatrabaho si Isabel. Kabado pa siya noong una, ngunit nakahinga siya ng maluwag nang makitang pumasok ang dalagang guro sa entrada ng coffee shop. Natulala siya ng ilang segundo sa dalaga. Napakaganda nito kahit sa simpleng suot na high-waisted pants at basic white top. Naka-half ponytail ang mahaba at pinong buhok nito. Hindi ako magtatagal dito, Jordan. Wika ni Isabel nang umupo ito sa harap niya. Inalis niya ang bara sa kanyang lalamunan bago sumagot. Thank you for coming, Isabel. May gusto ka bang orderin? Hindi na. Sandali lang naman ako rito. Ano yung sasabihin mo tungkol sa mga lolo natin? Napabuntong hininga siya. Okay. Nalaman ko kasi na kilala kayo ng lolo ko. Napakunot ang noon nito. Kilala niya kami? Paano? Ang lolo mo at ang lolo ko, magkakilala sila dati. Tapos yung lola Nessa mo, latest love ng lolo Facundo ko. So, hindi pa rin siya nakakapag-move on sa lola ko? Parang ganun na nga. Kaya nang mamatay ang lola mo, pinag-initan niya kayo ni lolo. Napasinghal to. So, ang ibig mo sabihin, ang lolo mong dahilan kung bakit napaalis kami sa apartment na yon? Sinadya niya? Tumango si Jordan. Nagulat din ako nang malaman yan. Hindi pa rin nakakausad si lolo at gusto niya kayong pag-initan. Your grandmother was his greatest love at tingin niya inagaw siya ng lolo mo mula sa kanya. Hindi niya basta-basta kayang kalimutan yon kahit matagal na panahon na lumipas. Gago naman pala yung lolo mo, Jordan eh. Kung may galit siya, bakit niya idadaan sa ganon? Bibilhin niya ang lupang kinatitirikan ng apartment kung saan kami nakatira. Okay na sana eh. Tanggap ko na. Nakalipat na kami. Mas mahal nga lang pero ayos na rin. Pero itong nalaman ko? Sorry Jordan, pero ang babaw ng lolo mo. Kung hindi siya pinili ng lola ko noon, sana natuto na lang siyang tanggapin yun. I know. I'm disappointed too. May mga tao talagang ganon. I tried to convince him na tigilan na kayo pero matigas siya. Pinuntahan ko rin kayo sa apartment pero umalis na pala kayo. I just wanted to help you. Kasi ang lolo ko ang dahilan kung bakit kayo nahihirapan. Bakit gusto mo kaming tulungan? Hindi ba dapat maging loyal ka na lang sa lolo mo? Total naman, ikaw ang inutusan niyang bumili ng lupa na yon. Dahil hindi ko pa alam noon na may maaapektuhan. Sumunod lang ako sa utos, Isabel. I'm sorry, okay? Hindi ko alam na magkakaroon tayo ng problema dahil sa lolo ko. It's out of control. Hindi ko siya mapilit na tantanan kayo. At sa tingin mo, tatantanan niya kami ngayon nakikipag-usap ka sa akin? Yang lolo mo tumatandang paurong ha? Alam ko, Isabel. Kaya pasensya na talaga. Pero anong gusto mo? Iwasan din kita? Teacher ka ni Jadon. Oo, tama ka. Teacher ako ni Jadon. Kay Jadon lang ako may connection. Nagkakilala din naman tayo dahil sa kanya. Okay naman na siya. Natitingnan ko siya ng maayos. Hindi na siya nasasaktan ng mga kaklase niya. Kaya wala na ring dahilan para mag-usap pa tayo. Siguro magkakausap tayo ulit kapag tungkol na lang kay Jadon. Wala nang iba. Napuno ng pagkadismaya ang dibdib ni Jordan. Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Ganoon lang yun sa'yo, Isabel? Sana maintindihan mo. Gusto ko lang ng tahimik na buhay, Jordan. Itong paglapit mo sa akin ngayon, baka maging dahilan pa to para mas pag-initan kami ng magaling mong lolo. Pakisabi sa kanya umusad na siya at tigilan na kami. Wala kaming laban sa kanya. At sana rin ito na ang huling beses na mag-uusap tayo na hindi tungkol kay Jadon. Huwag kang mag-alala.
Hindi ko idadamay ang bata sa alitan ng pamilya natin. Ilang buwan na lang din naman at magtatapos na ang school year. Hindi na tayo magkikita nun. Sa ngayon, dumistansya ka na muna sa akin. Tumayo na ito at akmang aalis na, ngunit hinawakan niya ito sa kamay. Isabel, wait lang. Napatingin ang dalaga sa kamay niyang nakahawak sa pulsuhan nito bago dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Jordan ang kamay ko. Ilang segundo bago niya nagawang bitiwan ang malalambot nitong kamay. Sorry. Napabuntong hininga siya. Ayoko matapos tayo ng ganito, Isabel. Hindi naman tayo nag-away Saka, gaya nga ng sabi ko, wala kang pananagutan sa amin ni Lolo. Tinatapos ko na yung namumuo natin pagkakaibigan. Oo, gusto talaga kita maging kaibigan, pero yung lolo mo nga kasi. Ayoko na ng gulo. Matanda na ang lolo ko at ayoko ma-stress pa siya sa mga ganitong bagay. Madalas tumaas ang blood pressure nun. May mga iniinom na ring maintenance yun dahil sa hypertension. Ayokong lumala ang sakit niya dahil sa lolo mo. Rendahan mo siya, Jordan. Hindi kita pinipilit na maging kaibigan ko, Isabel. But please, don't shout me out just because of what my grandfather did. Hindi mo na nga ako magawang tingnan ng maayos Napalunok ang dalaga at umiwas ng tingin. Kapag kasi tumingin ako sa mga mata mo, baka hindi ko magawang panindigan na wag na makipagkaibigan sa'yo. Namuhay kami ng tahimik ni Lolo sa matagal na panahon, Jordan. Ayoko maging dahilan ng lolo mo para magulo kami. Kaya sana maintindihan mo ko. Kumirot ang kanyang dibdib ngunit nagawa niyang umiti rito. Nais niyang iparating na naiintindihan niya ang dalaga, ngunit hindi niya maiwasang masaktan. Hinahangaan niya si Isabel at gusto pa niya itong makilala ng lubos, ngunit batid niyang hindi na mangyayari yun. Aalis na ako. Pasensya na. Wika ng dalaga bago ito tuluyang naglakad paalis. Naiwan siya roon ng nakatulala. Ang buong akala niya'y maaayos pa niya ang lahat. Ngunit tila malabo na yon. Tumayo na rin siya at naglakad na palabas ng coffee shop. Hinanap ng mga mata niya si Isabel. Nakita niya itong may kausap na dalawang lalaki habang nasa parking area. Nakaakbay dito ang isang lalaki habang nasa likod naman nito ang isa pa. Kumunot ang noo ni Jordan at kaagad itong nilapitan. Isabel? Tawag niya. Lumingon naman ito sa kanya. Sa pagtataka niya, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Paulit-ulit itong lumunok bago nagsalita. Jordan? Are you okay? Tanong niya rito bago bumaling sa dalawang lalaking kasama nito. Who are they? Mga kaibigan ko. Napakunot ang noo niya. Hindi niya kayang paniwalaan yon, lalo pa ngayong kitang-kita niya kung paano siya tingnan ng masama ng dalawang lalaki. Kilala ko sila, Jordan. Sige na, umuwi ka na. Wika pa ni Isabel. Halata sa boses nito ang panginginig. Napatiimbagang siya. Hindi siya umalis sa harap nito at humakbang pa siya palapit. Ang kulit mo no? Hindi ba sabi niya umuwi ka na raw, Tisoy? Galit na wika sa kanya ng isang lalaki na hanggang ngayon nakaakbay kay Isabel. Napatingin siya sa isa nitong kamay na nakatago sa tagiliran ng dalaga. Get away from her. Matigas at puno ng diin na utos niya rito. Ano raw? Pare, ini-English tayo Mapang-asar na wika ng isang lalaki na nasa likod ni Isabel. Oo nga Doon ka nga. Umalis ka rito, boy. Sayang naman kung mababangasan ng gwapo mo mukha pag inainis kami sa'yo. Segunda ng isa. Hindi na nagsayang ng oras si Jordan at mabilis na hinatak palapit si Isabel. Nabitiwan tuloy ito ng isang lalaki at napasubsob naman ang dalaga sa dibdib niya. Mabilis din niyang tinadyakan ang dalawang lalaki na hindi pa nakakabawi sa una niyang ginawa. You bunch of fools! Mariing wika niya habang nakatingin ng matalim sa dalawang lalaki na ngayon nakasubsob na sa pavement. Doon niya nakita ang isang maliit na kutsilyo na hawak pa rin ng lalaking nakaakbay kay Isabel kanina. What the hell do you need from her, ha? Inutusan ba kayo ng lolo ko? Galit na tanong ni Jordan sa mga ito. Anong sinasabi mo? Walang nag-utos sa amin. Gusto lang namin hold upin yung babaeng yan. Tara na, tumayo ka na dyan, bilis! Ayan ang kasama nito at patakbo na itong hinila. Hahabulin pa sana ni Jordan ang mga ito, ngunit pinigilan na siya ni Isabel sa braso. Huwag mo na silang habulin, please. Pigil nito. Baka masaktan ka pa nila. Naramdaman niya ang panlalamig ng mga kamay ni Isabel. Tiningnan niya ito ng may pag-aalala. Are you okay? Nasaktan ka ba? Imbes na sumagot, niyakap na lang siya nito ng mahigpit habang nanginginig ang buong katawan.
Nagulat man, ngunit niyakap niya ito pabalik upang pakalmahin. It's okay. I'm here, Isabel. Alam ko na kaagad na may mali kanina nang makita ko kayo. Alam kong hindi mo sila kilala. Takot na takot ako, Jordan. Naglalakad lang ako kanina kasi nga pauwi na ako. Tapos nakasalubong ko sila dito. Inakbayan ako ng isang lalaki at tinutukan ng kutsilyo sa tagiliran ko. Akala ko mamamatay na ako. Bawat segundong nakadikit sa akin yung kutsilyo. Sobrang takot na takot ako. Paano na lang kung hindi ka dumating? Marahas siyang napabuntong hininga at masuyong hinaplos ang likod nito. Gusto niyang sisihin ang sarili kung bakit hindi niya ito sinundan kaagad kanina. Hindi sana ito nangyari sa dalaga ngayon. Relax, okay? Hindi ka na nila babalikan. Nandito ako. Malumanay na wika niya. Kumalas ito mula sa pagkakayakap sa kanya. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Katulad ng palaging nangyayari, tila hinahatak siya ng magagandang mga mata ng dalaga. Kahit pa ngayong puno ng luha ang mga yon. Sorry ha, pagkatapos kitang ipagtabuyan, bigla na lang kitang yayakapin ng ganito. Nakakahiya rin na iniligtas mo ko kahit kakasabi ko lang na tigilan na natin kung anong meron tayo. Binigyan niya ito ng isang matamis na ngiti. Don't be sorry. Wala kang kasalanan, Isabel. I understand you. Just relax. Nanginginig pa rin ang buong katawan mo. Kasi naman, akala ko talaga mamamatay na ako kanina. Wisit ng mga lalaki yon. Ayaw magbanat ng buto at kailangan pang mang-hold up. Hindi ba nila alam na wala rin akong malaking pera na maibibigay sa kanila? Natawa siya rito. Mukha ka raw kasing mayaman. Nakita siguro nilang galing ka sa loob ng coffee shop. Hinampas siya nito sa balikat na ikinatawa lang niya ulit. Nakuha mo pang magbiro? Pinapagaan ko lang ang nararamdaman mo. I know you're still scared. Ang lamig pa ng mga kamay mo. Sinong hindi matatakot kapag tinutukan ka ng kutsilyo? Buti na lang natakot sila sa'yo. Pinagbintangan mo pa sila na inutusan sila ng lolo mo. Napaseryoso siya. Naniguro lang ako, Isabel. Nagawa na ni lolo na paikutin kayo sa mga kamay niya dahil sa galit niya sa pamilya niyo. Hindi ko masasabing kaya niyang mag-utos ng manakit na tao. Pero hindi ko lang maiwasan mag-isip. Tingin ko naman, pang-hold up lang ang sadya nila sa akin. Kasi kung gusto nila akong saktan talaga, dapat kanina pa. Dumating ka lang kasi kaya napigilan sila. Salamat ah. Hindi ko alam kung paano babawi sa'yo. Napaalis mo yung dalawang yun kahit tinadyakan mo lang sila. Nginitian niya ito at masuyong hinaplos ang pisngi nito. Natigilan ang dalaga sa ginawa niya at napatitig sa kanyang mga mata. Napalunok ito ng mariin sabay iwas ng tingin. Salamat ulit, Jordan ah. Paano? Uwi na ako. I'm taking you home. Ha? Naku, wag na. Nakakahiya na sa'yo eh. Baka malaman pa to ng lolo mo. Baka lalong magalit yun at pag-initan kami. Then I'll protect you from him. Kaya kong gawin yun. Mali naman ang ginagawa niya sa inyo eh. Napatitig ito sa kanya, ngunit hindi nagsalita. Nagpatuloy naman siya at wala sa sariling hinawakan ng kamay nito. Isabel, please. Gusto ko lang makasigurong makakauwi ka ng maayos. Gabi na rin. Baka maulit pa yung nangyari sa'yo. Wala akong ibang sisisihin kundi sarili ko kapag nangyari yun. Kaya sige na, pumayag ka nang ihatid kita. Hindi ka agad nakasagot sa kanya si Isabel. Ilang segundo itong tumitig sa kanilang magkahawak na kamay bago dahan-dahang tumingin sa kanya. Jordan? Please Isabel, I insist. Baka mamaya inaabangan ka na nila. Huminga ito ng malalim. Halata pa rin ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Ngunit kalaunay marahan itong tumango. Okay, ihatid mo na ako. Pero ngayon lang to hindi na mauulit to. Napangiti siya. Thank you dahil pumayag ka. Binigyan siya nito ng maliit na ngiti. Kaagad naman niyang binuksan ang pinto ng kotse niya upang papasukin ang dalaga sa shotgun seat. Pagpasok niya sa driver's seat, napansin niyang tahimik pa rin ang dalaga. Nakatingin lamang ito sa labas ng bintana habang mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Still scared? Tanong niya rito. Bahagya itong tumango at lumingon sa kanya. Ikaw ba naman ang makaharap ng mga ganong klase ng tao, di ba? It's okay, Isabel. You don't have to pretend you're fine. Pero wag ka na rin masyadong mag-alala. As long as I'm here, walang mangyayaring masama sa'yo. Napabuntong hininga si Isabel at sumandal sa upuan. Sayang nga no, kung hindi dahil sa issues ng mga lolo natin, magiging magkaibigan sana tayo. Pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan, di ba?
Pero nirerespeto ko ang desisyon mo na putulin ang kung anumang namumuong closeness nating dalawa. Dahil tama ka naman, teacher ka ng pamangkin ko. Kung ako ang tatanungin, gusto ko rin naman talagang maging kaibigan ka, Jordan. Kaso wala eh. Magkaaway ang mga lolo natin. Nadamay pa tayo. Well, that really sucks. But at least, I got to know you. Nakilala kita at naging kaibigan sa kaunting panahon. Masaya na ako ron. Ngumiti ito kay Jordan, ngunit halatang may halong lungkot. Umiwas na ito ng tingin at muling bumaling sa labas ng bintana. Ilang minuto na nalang binabagtas ang madilim na daan papunta sa bahay ni Isabel. 15 minuto rin ang lumipas nang makarating sila. Thank you sa paghatid, Jordan. Wika ni Isabel nang akmang bababa na ito sa kotse niya. Nginitian niya ito. Wala yun. Maya-maya'y nagtaka siya dahil hindi pa rin ito makababa ng kotse. Napansin niyang hindi nito maalis ang suot na seatbelt. Paano ba tanggalin tong seatbelt? Marunong ako magkabit pero hindi ako marunong magtanggal. Tila nahihiyang wika ng dalaga habang pilit inaalis ang suot na seatbelt. Natawa si Jordan at mabilis na dumukwang palapit dito upang tulungang tanggalin yon. I'll help you. Mukhang hirap na hirap ka na. Natatawang wika niya at siya na mismo ang nagtanggal ng seatbelt. Sorry ha, ngayon lang kasi ako nakasakay sa ganitong kagara na kotse. No worries, hindi yun nakabawas sa ganda mo. Ikaw talaga? Same kayo ng pamangkin mo, bolero. Totoo naman kasi na maganda ka, Teacher Isabel. Oo na. Nang matanggal yon, dumako ang mga mata niya sa dalaga. Nakatitig pala ito sa kanya at tila hindi na humihinga sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Napalunok si Jordan ng mariin at nanatiling magkahinang ang kanilang mga mata. Imbes na lumayo, nanatili sila sa ganong posisyon. Ngunit napapitlag silang dalawa nang may biglang humampas na walis tingting sa windshield ng sasakyan. Kaagad siyang lumayo kay Isabel. Napahawak naman sa dibdib ang dalaga dahil sa gulat. Ano yun? Ay hala! Si Lolo Isko! Mabilis na napalingon si Jordan sa labas ng kotse. Doon niya nakita ang matandang lalaki na nakatayo sa labas ng sasakyan. Madilim ang mukha nito habang hawak ang walis tingting. Marahil ito ang lolo ng dalaga. Isabel, lumabas ka dyan! Galit na sigaw ng matanda at muling hinampas ng walis ang windshield. Nakangiwing napatingin kay Jordan si Isabel. Nako po, mukhang galit na galit si Lolo. Dito ka muna, Jordan. Huwag kang lalabas. Baka mahampas ka ng walis ng lolo ko. Napalunok siya. Teka, ano bang ginawa ko? Mamaya na, bababa muna ako. Kakausapin ko siya. Wala siyang nagawa nang bumaba na ang dalaga upang kausapin ang matanda. Anong ginagawa mo sa loob ng sasakyan ng lalaking yan, ha, Apo? Galit na tanong nito kay Isabel. Lolo, hinatid lang naman ako ni Jordan. Jordan? Sino ba yan Jordan na yan at bakit hindi ko kilala? Tapos ngayon nakikipaghalikan ka sa loob ng kotse niya. Hindi kita tinuruan na maging ganyan, ha? Kung magpapaligaw ka, wag sa loob ng kotse. Harapin niya ako. Nanlaki ang mga mata ni Jordan. Sa kabila ng tensyon, hindi niya naiwasang matawa sa maling inakala ng matanda. Lolo, hindi kami nagkahalikan ni Jordan. Mariing tanggi ni Isabel. Anong hindi? Nakita ko kayo. Halos magdikit na ang mga mukha niyong dalawa sa loob ng kotse. Akala mo hindi ko nakita? Oo, hindi ko nakitang magkadikit ang mga labi niyo kasi medyo madilim ang salamin ng kotseng yan. Pero alam ko nakita ko Isabela po. Hay, lolo naman eh. Hindi nga kami naghahalikan. Hindi na natiis ni Jordan na lumabas na rin ng kotse upang harapin ang matanda. Ngunit halos umurong ang tapang niya nang makitang lumingon sa kanya ang lolo ni Isabel habang matalim ang mga tingin. Inangat nito ang hawak na walis at itinutok sa kanya. Ikaw lalaki ka. Kung gusto mong ligawan tong apo ko, wag mo siyang halikan sa loob ng kotse mo. Alam mo bang iniingatan ko tong apo ko? Kahit kailan, hindi pa to nagkaka-boyfriend. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit pumiki sa'yo tong batang to. Oo nga naman at matangkad ka. At sa nakikita ko kasing gwapo kita noong kabataan ko. Pero hindi tama na hindi ka dumaan sa akin bago mo halikan ng ganun ng apo ko. Kabadong inalis ni Jordan ang bara sa lalamunan. Gusto niyang matawa sa mga pinagsasabi ng matanda, ngunit pinigilan niya. Ayaw naman niyang magmukhang hindi sineseryoso ang mga sinabi nito. Lolo, magpapaliwanag po ako. Ako po si Jordan. Kaibigan lang po ako ni Isabel. Hinatid ko lang po siya rito kasi muntik na siyang ma-hold up kanina.
Tingnan mo, muntik na siyang ma-hold up habang ikaw ang kasama niya. Hindi po. Ang totoo po niyan, pauwi na siya kanina. Nakita ko lang na hino-hold up siya ng 2 lalaki. Oo nga po, Lolo. Tinulungan pa nga ako ni Jordan, tapos nagpresenta siyang ihatid ako. Singit ni Isabel. Totoo ba yan, Apo? Opo nga po, Lolo. Dahan-dahang ibinaba ng matanda ang walis at tiningnan si Jordan mula ulo hanggang paa. Ngayon lang kita nakita, Iho. Saan ka ba nakilala ng apo ko? Ang kintab ng kotse mo At base sa suot mo, mukhang yayamanin ka. Natawa si Jordan. Bigla rin kasing nagbago ang emosyon nito. Tito po ako ng isa sa mga estudyante ni Isabel. Sa school kami nagkakilala. Mukha namang mabait ka. Pero sana naman, wag mong basta hinahalikan tong apo ko. Alam kong pumayag siyang halikan mo siya kasi marupok tong apo ko. Hindi talaga siya tatanggi kasi mahilig siya manood ng mga love story sa TV. Yung mga nagtutukaan. Ganun. Ayokong ginagawa niyo nang hindi kita nakikilatis. Muling natawa si Jordan. Napatingin siya kay Isabel na ngayon nakatakip na ang mga kamay sa muka dahil sa labis na hiya. Ibinalik niya ang tingin sa matanda at ngumiti. Lolo, pasensya na po pero mali ka po nang iniisip. Nagsalubong ang mga kilay nito. Anong sinasabi mo? Na namalikmata lang ako? Matanda na ako, Iho. Pero hindi ibig sabihin nun na nagkakamali ako sa nakita ko. Mukha lang po kaming nagkahalikan pero hindi talaga. Hindi kasi matanggal ni Isabel yung seatbelt niya kaya tinulungan ko siyang tanggalin yun. Kaya siguro akala mo po'y naghahalikan kami kasi halos magkalapit ang mukha namin ni Isabel. Pero maniwala ka po, wala talagang halikan na nangyari. Nirerespeto ko po si Isabel at bala ko naman po talaga magpakilala sa'yo. Napakurap-kurap ang matanda bago dahan-dahang nilingon ng apo. Totoo ba talaga yun, Apo? Seatbelt lang? Walang tukaan na naganap? Napairap si Isabel at bumuntong hininga. Ay nako, wala nga po, Lolo. Ikaw lang tong madumi ang isip eh. Kanina ko pa sinasabi na hindi nga kami naghahalikan. Nagwala ka kaagad. Mukhang nagasgasan pa yung windshield ng kotse ni Jordan. Ako, magbabayad pa tayo niyan, Lolo. Napakamot sa batok ang matanda. Ganun ba? Pasensya na, Apo. Nadala lang ng damdamin ng lolo. Bakit kasi hindi mo sinabi kaagad na seatbelt lang pala? Paano naman po ako magpapaliwanag? Galit na galit ka na. Tapos may walis tingting ka palo. Ay naku, nakakahiya kay Jordan. Bumaling ang matanda kay Jordan. Hindi katulad kanina, tila isa na itong maamong tupa. Ngumiti ito sa kanya nang alanganin. Jordan, tama. Tumango siya rito at ngumiti. Opo. Pasensya ka na ha. Muntik pa kitang mahampas ng walis tingting. Napagbintangan pa kita. Ayos lang po, naintindihan ko po. Protective ka lang po sa apo mo. Kaibigan ka kamo ni Isabel? Napatingin muna siya kay Isabel. Ngumiti ito sa kanya. Tumalon ang kanyang puso kaya mas lumaki ang mga ngiti niya. Muli siyang bumaling sa matanda at nagsalita. Opo, kaibigan ako ni Isabel. At kung liligawan ko man siya, ikaw pong unang makakaalam, Lolo Isko. Kitang-kita niya kung paano nanlaki ang mga mata ni Isabel nang sabihin niya yun sa matanda. Aangan sana ito, ngunit muling nagsalita ang lolo nito. Ayos yan. Mabuti't malinaw sa'yo yan. O siya, sige, pumasok na kayong dalawa sa loob. Nagluto ako ng tinolang manok. Ipaghahanda ko na kayo. Talaga, Lolo? Sasama ako sa loob? Malaki ang ngiting tanong ni Jordan dito. Oo naman, kikilatisin pa rin kita kahit pa sinabi mong kaibigan ka lang ng apo ko. Tara na. Nauna na itong naglakad papasok ng munting bahay. Mas maliit yon kumpara sa dati, ngunit malinis at maaliwalas naman ang paligid. Susunod na sana siya sa lolo ni Isabel nang hatakin siya nito sa braso. Sandali nga, Jordan. Nilingon niya ito. O bakit? Ang sabi ng lolo mo pumasok ako at kikilatisin daw niya ako. Teka, sandali. Ano mo na yung sinabi mo kanina? Na kapag manliligaw ka sa akin, si Lolo ang unang makakaalam? Napangisi siya. Sa dami ng sinabi ko sa lolo mo, yun talaga natandaan mo? Napakurap-kurap to. Kasi naman nakakagulat yung mga pinagsasabi mo kay Lolo. Tama na sana yung nagpaliwanag ka na hindi tayo naghahalikan sa loob ng kotse mo. Pero sinabi mo pa talagang niligawan mo ko. Correction, Isabel. Ang sabi ko lang kanina, kung sakaling gusto kitang ligawan, wala akong sinabi na liligawan na talaga kita.
Ikaw naman masyado kang advance. Napaawang ang bibig nito at pinamulahan ng muka. Naniniguro lang ako, Jordan. Bakit kasi binanggit mo pa yun kay Lolo? Pumayag na nga ako na ipakilala kitang kaibigan ko. Kahit pa may usapan na tayong itigil na yung pagkakaibigan natin. Do you really think na mangyayari pa yun, Isabel? Anong ibig mo sabihin? Magiging magkaibigan pa rin tayo. Lalo pa ngayong kilala na ako ng lolo mo. Hindi tayo mapipigilan ng lolo ko. Gusto kitang maging kaibigan at mas makilala. Gusto kong maging parte ng buhay mo. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Paano ang lolo mo? Paano kapag pinag-initan niya ulit kami? I won't let that happen again, Isabel. I'll protect you. Natigilan ito at napatitig sa mga mata niya. Humakbang naman siya palapit dito at ngumiti. In case you don't know, Isabel, I'm doing this because I like you. Diretsong pag-amin niya. Hindi niya batid kung saan nanggaling ang tapang niya para sabihin yun. Kusa na lang lumabas yun mula sa kanyang bibig. Oo, gusto nga niya si Isabel. Hinahangaan niya ito at hindi niya kayang putulin ang anumang namumuong koneksyon nilang dalawa. Kitang-kita niya ang pagrehistro ng gulat sa mukha ni Isabel dahil sa ginawa niyang pag-amin. Umawang ang bibig nito. Jordan... You don't have to answer that, Isabel. It's fine. Sinabi ko lang ang nararamdaman ko. Sana naman malinaw na sa'yo kung bakit ayokong layuan ka, katulad ng gusto mo. Kung bakit handa akong kalabanin ng lolo ko para lang protektahan kayo. Pero, bakit? Anong bakit? Bakit mo ako gusto? Teacher lang naman ako. Tapos ikaw, CEO ka. Mataas kang tao. Hindi ka teacher lang, Isabel. Marangal ang trabaho mo at importante ang gayo niyo sa mundo. Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa akin. Gusto kita kasi gusto kita. Naramdaman ko na lang bigla yun. Wala na akong pakialam kahit ano pang dahilan nun. Pero bago yun, magiging kaibigan muna ako sa'yo. I won't take advantage of our situation. I'll just be here for you, Isabel. Napakagatlabi ito at napaiwas ng tingin. Napangiting muli si Jordan dahil halata pa rin sa pisngi na dalaga ang pamumula. Hindi mo naman kailangang iwasan ang tingin ko, Isabel. Hindi ko naman iniiwasan Bigla lang ako nakaramdam ng init. Tugon nito at pinaypayan ang sarili gamit ang kamay. Tinawanan niya ito. You're still thinking too much, Isabel. Just relax. Sinabi ko lang na gusto kita pero hindi ka na mapakali. Paano ba ako hindi mag-iisip? Pabigla-bigla ka. Bigla ka nalang umamin. Ni walang disclaimer. Walang paligoy-ligoy. Huwag mong sabihin na hindi mo naramdaman ni isang beses na gusto kita. Ilang beses ba akong pumunta sa school niyo kahit na hindi naman kailangan? Oo, sabihin na nating pinupuntahan ko rin si Jadon, pero ikaw talaga ang gusto kong makita. Siyempre naisip ko yun. Hindi naman ako ganun kamanhid. Ayoko lang talagang mag-assume. Pero ngayong nasabi mo na, malinaw na sa akin. At least, hindi na ako nag-a-assume na may gusto sa akin ng tito ng isa sa mga estudyante ko. Natawa siya rito. Tama yan. Wala nang assumption na mangyayari, kasi inamin ko na. Pero katulad ng sinabi ko, gusto kong maging kaibigan mo, Isabel. Napaseryoso ito at tumitig sa mga mata niya. Pero Jordan, kung sakaling seryoso ka talaga sa akin, paano kung hindi ko masuklian ang nararamdaman mo? Napakibit-balikat siya. Then I won't ask you for anything. Hindi ba unfair sa'yo? Hindi naman kita gusto dahil may gusto akong makuha sa'yo, Isabel. Hindi ka ba natatakot na baka masaktan ka sa huli? Of course I am. So bakit nakikipaglapit ka sa akin kahit alam mo sa sarili mong walang kasiguraduhan ng lahat ng to? Because I'd rather be honest with you than pretend na wala akong nararamdaman. Kaya kong tanggapin lahat ng mangyayari sa huli. Kaysa naman wala akong gawin, di ba? Palagi kong gusto na may ginagawa para makuha ang isang bagay. Kasi paano mo makukuha yun kung hindi ka kikilos? Lahat ng gusto nating makuha, kailangan nating paghirapan. Manalo man o matalo, at least lumaban tayo. Natahimik si Isabel. Maya-maya ay napangiti ito sa kanya. Hindi ko kayang ipangako sa'yo na magiging madali ito. Dagdag ni Jordan. Lalo na dahil alam nating may taong ayaw tayong magkalapit. Napangiti ito ng mapait. Ang lolo mo, paano kung hindi talaga siya tumigil, Jordan? Then, I'll deal with him. Kaya ko kung ako lang ang pahirapan niya, Jordan. Kaya ko magtiis ng paulit-ulit. Pero pagdating sa lolo ko, hindi ako mananahimik lang. Kaya Jordan, hanggat hindi nasasaktan ng lolo ko, sige, makikipagkaibigan pa rin ako sa'yo.
Sabi mo nga po, protektahan mo kami laban sa lolo mo. Magtitiwala ako sa'yo. Sana lang talaga hindi masaktan si lolo. Kasi para sa akin, isa siya sa pinakamabuting tao sa mundo. Hindi niya deserve mahirapan dahil lang sa nagmahal siya noon. Hindi ko man alam ang buong detalye ng nakaraan nila ng lolo mo. Alam ko pa ring mabuting tao si lolo. Kasi ganun niya ako pinalaki. Lahat ng mabubuting asal, siya ang nagturo sa akin. At hindi niya maituturo yun kung hindi siya ganun. Napangiti siya rito at masuyong hinawakan ang mga kamay nito. Huwag kang mag-alala. Pangako ko sa'yo. Hinding-hindi masasaktan ng lolo mo. Lalong-lalo ka na. Ngumiti ito pabalik sa kanya. Maya-maya tinawag na sila ni Lolo Isko. Ano pa bang ginagawa niyong dalawa sa labas, ha? Lumalambig na tong niluto kong tinola. Sigaw ng matanda mula sa loob ng bahay. Natawa sila pareho ni Isobel at naglakad na papasok. Nakwento ni Jordan kay Lolo Isko ang lahat sa pagkatao niya, maging ang koneksyon niya sa kanyang lolo Facundo. Nalaman din ito na ang kanyang lolo ang may pakana kung bakit napalayas ang mga ito sa dating apartment. Alam mo, iho, hindi ko naman talaga inagaw sa lolo mo si Nessa. Wika ni Lolo Isko nang matapos na silang kumain. Nakatambay na sila ngayon sa labas. Nasa loob naman ng kusina si Isobel at naghuhugas ng pinagkainan nila. Pero ang sabi po ni Lolo, inagaw mo sa kanya si Lola Nessa. Maingat na ani Jordan. Siguro yun talagang iniisip niya. Kasi matagal niyang ginustong makuha ang puso noon ni Nessa. Magkaibigan na sila noong grade school pa lang. Tapos noong makilala ako ni Nessa, sa akin siya nahulog. Isipin mo, mas matagal na nakasama ni Nessa ang lolo mo. Pero sa akin siya nahulog. Patunay yun na hindi nasusukat ang pagmamahal sa tagal ng panahon na magkasama o sa kung sinong nasa tabi mo. Kasi ang pagmamahal, kusa na lang dumarating yun. Walang senyales. Magugulat ka na lang na nahulog ka na pala sa taong yun. Wala sa sariling napangiti si Jordan. Naisip niya sa Isobel. Maikling panahon pa lang kasi silang magkakilala ng dalaga, ngunit nagustuhan na niya ito. Ayos yang ngiti mo, iho. Siguro naisip mong apo ko ano. Halatang halata ka na. Alam mo, kahit hindi ko aminin, masaya ako na may isang katulad mo sa buhay ni Isobel. Napangiti siya ng malaki. Talaga po? Ang swerte ko naman para sabihin niyo po yan, Lolo Isko. Totoo sinasabi ko. Nang malaman kong apo ka ni Facundo at nandito ka pa rin kahit binawalan ka na ng lolo mo, alam ko nang seryoso ka. Kaya naisip ko na kahit mawala na ako sa mundo, alam ko nandyan ka pa rin para sa apo ko. Alagaan mo siya kapag nawala na ako, ha? Bakit mo naman po sinasabi yan, Lolo Isko? Mahaba pa po ang buhay mo. Hindi natin masasabi. Kung pwede ko nga lang makausap ang lolo mo, ginawa ko na. Pero alam ko naman na kahit anong sabihin ko, hindi niya ako maintindihan. Nasaktan kasi siya ng sobra. Kaya naiintindihan ko rin na hanggang ngayon, hindi siya makausad. Iba ang tama ng isang greatest love. Iba-iba ang mga lalaki kung paano iproseso ang paglimot sa mga minahal nila. Pero iba tong si Facundo. Matindi ang galit niya sa akin. Pero naiintindihan ko pa rin siya. Sana dumating ang araw na matutunan din niyang tanggapin ang lahat ng bagay na tapos na. Sana nga po, Lolo Isko. Yun din naman ang hiling ko para sa kanya. Tinapik siya nito sa balikat at hindi na sumagot pa. Naging maayos naman ang gabing yon para kay Jordan. Bukod kasi sa nakilala na siya ng lolo ni Isobel, naamin na rin niya sa dalaga ang totoong nararamdaman. Sa mga sumunod na araw at linggo, nagpatuloy ang magandang samahan nila ni Isobel. Hindi alam ng kanyang lolo ang lumalalim nilang relasyon ng dalaga, kung kaya't wala itong ginagawang hakbang upang muling pag-initan sina Isobel. Isang araw habang nasa eskwelahan ng dalaga, lumapit sa kanya ang pamangkin ni Jordan na si Jadon. "Hello po, Teacher Ganda." Malamig na tawag nito sa kanya. Napatingin siya sa kanyang harapan. Nakatayo roon si Jadon. Nakangiti sa kanya at hawak ang isang maliit na paper bag na maingat nitong yakap sa dibdib. Nginitian niya ito. "Yes, Jadon? Wala pa ba yung sundo mo?" "Wala pa po. Si Yaya lang po ang susundo sa akin ngayon kasi may meeting po si Tito Jordan." Inilahan nito ang paper bag sa kanya kaya napatitig siya roon. "O ano naman to?" "Pinabibigay po ni Tito Jordan." Napakunot noo siya bago kinuha yon. Talaga? Para sa akin to?"
Tumango si Jadon at kumiti ng matamis. Opo, sabi niya ibigay ko raw po sa'yo. Nag-init ang kanyang pisngi. Maingat niyang binuksan ng paper bag at nakita niya ang isang bento cake na nakalagay sa maayos na box. Napanganga siya dahil paborito niya ang cake na yon. Mas uminit ang kanyang pisngi nang mabasa ang note na nakalagay sa ibabaw. For the teacher who always makes sure my nephew gets home smiling. Basa niya. Napangiti siya ng malaki at nakaramdam ng kilig. Isang beses lang niya binanggit kay Jordan na mahilig siya sa bento cakes. Ngunit talaga naalala nito ang bagay na yon. Sabi po ni Tito Jordan, ako na lang po ang magbigay sa'yo niyan. Busy kasi siya ngayon sa company. Nagustuhan mo ba, teacher? Tumango siya habang halos mapunit na ang bibig sa laki ng kanyang ngiti. Hinaplos niya ang pisngi ni Jadon. Oo naman, nagustuhan ko. Pakisabi sa tito mo, salamat ah. At thank you rin kasi ikaw ang nagdala. Ngumiti ito pabalik sa kanya. You're welcome po, teacher. Sana magpakasal na po kayong dalawa. Nanlaki ang mga mata niya. Ha? Magpapakasal? Bakit naman ganun ang iniisip mo, Jadon? Ikaw naman, magkaibigan lang kami ng Tito Jordan mo. Oo nga po, pero nakikita ko po si Tito Jordan kapag nasa bahay kami. Palagi siyang nakangiti kapag magkausap kayo sa cellphone. Tapos nakita ko pa yung picture mo sa wallpaper niya. Love na love ka po niya, teacher. Bagay na bagay naman po kayo. Pakiramdam ni Isabel ay sasabog na ang kanyang pisngi sa init niyon. Napakagatlabi na lang siya at hindi alam ang sasabihin. Huwag ka pong mahiya, Teacher Isabel. Gusto din po kitang maging tita. Bagay kayo ni Tito Jordan. Kaya nga po gusto ko na kayong magpakasal para magkaroon na po ako ng pinsan. Nako, ikaw talaga, Jadon. Ang dami mo nang alam. Si Tito Jordan naman po nagsabi sa akin na balang araw ikaw ang gusto niyo pakasalan eh. Napakurap-kurap siya sa gulat. Talaga? Sinabi niya yon? Opo, sabi niya huwag ko raw sabihin sa'yo. Natawa siya. Lagot ka. Paano na yan? Sinabi mo sa akin yung sinabi niya. Binuking mo yung Tito Jordan mo. Malalaman mo din naman po yun someday, Teacher Ganda. Nauna ko lang sinabi. Huwag ka na lang po maingay po ah. Humalakhak siya at pinanggigilan ang pisngi nito. Naku, ikaw talaga? Kumukulit ka na ngayon ah. Nakangiting yumakap si Jadon sa kanya. Thank you po, Teacher Isabel. Napangiti siya at niyakap to pabalik. Para sa naman? Kasi mabait ka pong teacher sa amin ng mga classmates ko, tapos wala nang nangaaway sa akin. Ginulo niya ang buhok nito. You're welcome, Jadon. Basta magpakabuti ka pa, okay? Maya-maya'y kumalas na ito mula sa pagkakayakap sa kanya. Dumating na rin ang yaya nito kaya nagpaalam na rin ang bata. Nang maiwan siyang mag-isa sa classroom, muli niyang tiningnan ang note sa kanyang kamay. Muli siyang napangiti. Simpleng effort lang yon mula kay Jordan, ngunit ang lakas makapogi points nun. Ilang beses tuloy niyang binasa yon at paulit-ulit ding kinilig. Kinagabihan, hindi na siya nag-adubiling tawagan ng binata. Nag-text ito sa kanya na kakauwi lang galing sa dinner meeting. Did you like it? Bungad ni Jordan nang sagutin nito ang tawag niya. Oo, nagustuhan ko. Nakangiting tugon niya. Kahit hindi niya nakikita ang binata, batid niyang nakangiti rin to. Buti naman nagustuhan mo. Hindi mo naman kailangan gawin yon, Jordan. Gusto ko lang iparamdam sa'yo na na-appreciate ko ang pagiging mabuting teacher mo sa pamangkin ko, Teacher Isabel. Yun lang ba ang dahilan? Baka naman naniligaw ka na ha? Natawa ito. Kung manliligaw ako, teacher, sasabihin ko naman sa'yo. Wala, gusto ko lang talaga magpasalamat sa'yo. Alam mo ba na gustong-gusto ka ni Jadon? And you're one of the reasons why he's becoming more confident. Thank you. Nga pala, nabanggit sa akin ni Jadon na balang araw, gusto mo raw akong pakasalan. Natahimik ito bigla. Natawa tuloy siya dahil narinig pa niya ang mahina nitong pagmumura. Oh, bakit natahimik ka dyan, Mr. CEO? Mapang-asar na tanong niya dito. Ang sabi ko, wag niya sasabihin sa'yo eh. Kulit talaga nun. Ano naman kung sabihin niya, naging honest lang yung bata. Whatever. Totoo naman yung sinabi niya. Sinabi ko talaga yun. Nahihiya lang ako kasi ayoko lang isipin mong minamadali kita, Isabel. Hindi ko naman iniisip yon. Sa totoo lang, hindi ko inakalang maiisip mong pakasalan ako balang araw. Kasi naman, komplikado pa rin tayo.
Narinig niya ang pagbuntong hininga ng binata. Alam mo, Isabel, kayang-kaya kong sabihin kay Lolo na magkaibigan pa rin tayo. Kayo lang ni Lolo Isko ang iniisip ko. At syempre, nire-respeto ko ang desisyon mo. Ayaw mong pag-initan kayo ulit ni Lolo. Natahimik si Isabel. Bakit nga ba ganun kahirap ang sitwasyon para sa kanilang dalawa ni Jordan? Kahit pa aminin niyang mahal niya ito at pareho sila ng nararamdaman, kailangan pa rin nilang isipin ang pwedeng mangyari dahil sa lolo nito. Nawala na siya sa mood matapos yun kaya nagpaalam na siya sa binata. Lumipas pa ang ilang araw, nagulantang si Isabel nang malaman na isinugod sa ospital ang kanyang lolo. Nasa trabaho siya noon at mga kapitbahay lang nila ang tumulong sa kanyang lolo. Kaya naman kaagad niya itong pinuntahan sa ospital. Bigla daw tumaas ang blood pressure niya, Isabel. Wika ng kapitbahay nilang si Aling Donna. Ito ang nagdala sa lolo niya sa ospital. Sabi ng doktor, kailangan daw siyang mamonitor at mabigyan ng gamot. Pero ayos na, mas bumaba na raw ang blood pressure niya at stable na. Hindi naman daw siya nagkaroon ng heart attack. Kailangan lang siyang obserbahan muna at siguraduhin hindi ulit tataas ang presyon. Napahawak si Isabel sa kanyang dibdib. Kanina pa siya halos hindi makahinga sa sobrang pag-aalala sa lolo niya. Maraming salamat po talaga, Aling Donna. Kung wala ka ron, baka kung ano nang nangyari kay Lolo. Paano mo nga pala nalaman na may nangyayari ng masama sa kanya? Hindi naman ako ang nakakita, Isabel. Paglabas ko lang kanina sa bahay, nakita ko may kausap ang lolo mo na matanda rin. Pero mukhang mayaman. Kasi nakita ko yung mamahaling kotse niya na nakaparada sa tapat ng apartment niyo. Imposible naman kamag-anak niyo yon, di ba? Natigilan si Isabel at kaagad naisip ang lolo ni Jordan. Sinasabi mo po bang tumaas ang BP ng lolo ko dahil sa nakita mong kausap niyang matanda? Hindi ako sigurado eh. Kasi naman pinapasok siya ng lolo mo sa loob ng bahay kaya hindi ko na alam ang nangyari. Tapos mga kalahating oras lang, nagmamadali nang lumabas yung matandang mayaman para humingi ng tulong. Hinimatay daw ang lolo Isko mo. Kaya ayun, tumulong ako. Tumaas na pala ang BP ng lolo mo. Kumuyom ng mariin ang mga kamao ni Isabel. Talagang pinuntahan niya ang lolo ko. Sandali lang po, Aling Donna. Nasa na yung matandang mayaman na bisita ng lolo ko? Siya ang kasama ko naghatid sa lolo mo dito sa ospital eh. May kausap siyang doktor kanina. Marahas siyang bumuntong hininga. Kailangan ko po siya makausap. Kailangan ko malaman kung inaway ba niya ang lolo ko kaya siya nagkaganon. Ako ba ang hinahanap mo, Iha? Wika ng isang boses ng matanda mula sa kanyang likuran. Kaagad siyang lumingon sa direksyon nito. Nakatayo sa harap niya ang isang matandang lalaki. Matikas ang tinding nito at nagsusumigaw ang otoridad sa mga mata. Kumirot ang kanyang dibdib dahil sa nakikitang pagkakahawig nito sa lalaking mahal niya na si Jordan. Nakakuyom ang mga kamaong nilapitan niya ito. Ikaw ang lolo ni Jordan. Tama po ba ako? Mariing tanong niya rito. Ako nga. Ikaw siguro ang apo ni Isko. Don't worry about him. He's fine. Puno ng pait na tinitigan niya ito. Sabihin mo nga po sa akin, bakit nagkaganon ng lolo ko? Bakit tumaas ang BP niya? Hindi naman mangyayari yun kung hindi siya nagalit o na-stress eh. Pinuntahan mo pa talaga siya sa bago naming tirahan? Para ano? Para paalisin na naman kami? Hindi ka pa ba kontento? Umiwas na nga kami sa'yo, di ba? Nanatili itong matatag at tila hindi man lang naapektuhan sa mga sinabi niya. Hindi ko inaway ang lolo mo kung yan ang iniisip mo. Natawa na lang siya ng pagak. Talaga po ba? Paano ako maniniwala? Hindi ba nga galit na galit ka sa lolo ko? Dinamay mo pati ang apartment na tinitirhan namin. Pinalampas na namin yun kasi anong laban namin sa inyo? Mayaman kayo. Simple lang ang buhay namin. Kaya sana naman itigil mo na to. Huwag mong hintayin na tuluyang mapahamak ang lolo ko dahil sa galit dyan sa puso mo. Walang nagagawang maganda sa buhay ng tao ang galit. Oo, nasaktan ka noon. Pero tama pa ba itong ginagawa mo? Hindi ito sumagot at nanatiling nakatitig lang sa kanya. Pinunasan niya ang mga luhang tumulo sa pisngi niya at nagpatuloy. Siguro kaya nagpunta ka sa apartment namin ni Lolo kasi nalaman mo magkaibigan pa rin kami ni Jordan, ano? Pasensya na po pero sinubukan ko namang layuan ng apo mo. Pero hindi ko talaga kaya eh. Gusto ko siya. Mukhang mahal ko na nga eh. Ang saya-saya ko tuwing magkausap kami. Pero hindi ko masabi o maipakita sa kanya na pareho kami ng nararamdaman. Kasi alam kong kukontra ka.
Alam kong komplikado kasi galit ka sa pamilya ko. Ang hirap magpigil ng nararamdaman. Ang hirap hindi mahalin ng apo mo. Kaya sana wag mo akong sisihin kung bakit hindi ko siya malayuan. Kahit siya hindi rin ako kayang iwasan. Maayos kami pero hindi namin maipagsigawan ang nararamdaman namin dahil ikaw ang inaalala namin. Ngayon kung galit ka po dahil nakikipagmabutihan ako kay Jordan, ako na lang ang parusahan mo. Huwag kang lolo ko. Parang awa mo na po. Inaasahan na niya ang matatalim na salitang lalabas mula sa bibig ng matanda. Ngunit nagulat siya nang bahagyang umangat ang sulok ng labi nito. Can I explain myself, Iha? Anong... Hindi ko inaway ang lolo mo. Siya nakiusap sa akin at inaya akong puntahan siya sa apartment niyo. Nanlaki ang mga mata niya. Paano nangyari yun? Ang totoo, nagpunta si Isko noong isang araw sa bahay ko. Sa tagal ng panahon, alam pa rin niya kung saan ako nakatira. Kaya lang wala ako ron nang magpunta siya. Binili na lang niya sa isa sa mga katulong ko ron na kailangan namin mag-usap. Iniwan niya ang address ng apartment niyo. So basically, your lolo invited me to come to your apartment. Wala na akong balak guluhin kayo pagkatapos ko kayong palasin sa dati niyong apartment. Naisip ko na masyadong pambata ang ginawa ko. Kaya pumunta ako sa lolo mo para humingi na rin ng tawad sa mga nagawa ko. Napaawang ang bibig ni Isobel sa labis na gulat. Pero bakit ka naman gustong kausapin ng lolo ko? It's about you and Jordan. Nakikita ro niyang nahihirapan kayong dalawa dahil sa issues namin. Alam niyong gusto niyo ang isa't isa, pero hindi niyo magawang maging malaya dahil nga komplikado. Kaya gusto niya akong kausapin. Ang sabi niya, wag na raw naming idamay ang mga apo namin sa gulo. And since I went there to apologize, nagkasundo kami. Everything went well, Iha. Hindi ko inaway ang lolo mo. Alam kong concern ka lang sa kanya, kaya mo ko inaway kaagad, kahit hindi mo pa alam ang totoong nangyari. Napakagatlabi si Isobel at nakaramdam ng matinding hiya sa inasal. Pasensya na po kung ganun. Nag-alala lang po talaga ako ng sobra kay lolo. Siya na lang po ang meron ako eh. No need to apologize, Iha. Actually, natutuwa pa ako sa katapangan mo. Nakikita ko tuloy sa iyong lolo Nessa mo. Hindi lang kayo magkapareho ng mga mata. Magkasingtapang din kayo. Hindi malaman ni Isobel ang isasagot. Kanina lang ay galit na galit siya rito. Ngunit wala naman pala itong kasalanan sa nangyari sa lolo niya. Pero bakit po tumaas ang BP niya kung maayos naman pala ang pag-uusap niyo, sir? Nahihiyang tanong niya rito. Nakalimutan ng lolo mo na uminom ng maintenance medicine para sa hypertension niya. Kaya ganun ang nangyari. Buti na lang at nandun din ako. Kaya lang matanda na ako kaya humingi ako ng tulong para akayin ng lolo mo. Alam mo naman na kapag matanda na mahina na talaga ang tuhod. Napatango na lang siya rito at nakahinga ng maluwag. Ilang segundo ang lumipas at natahimik sila. Mabuti na lang at muli itong nagsalita. I'm so sorry, Iha. Alam kong hindi ko na maibabalik ang ginawa ko. Pero gusto ko pa rin malaman mo na hindi ako masamang tao. At sa nakikita kong kislap sa mga mata ni Jordan, alam kong ikaw ang dahilan nun. Matagal ko nang alam na nag-uusap kayo pero wala akong ginawa. Hinayaan ko siya. Mahal ko si Jordan at Jadon. Mga apo ko sila eh. At gusto ko ring mahalin ang mga taong mahal nila. Kasama ka na ron. Kaya sana mapatawad mo ko, Iha. Naging immature ako noong binili ang apartment niyo at pinaalis kayo roon. Nanubig ang mga mata ni Isobel. Hindi niya kailanman inakalang hihingi ito ng tawad sa kanya at sa kanyang lolo. Ang sarap pala sa pakiramdam na makarinig ng sorry mula sa taong minsang nanakit sa'yo. Likas siyang mapagpatawad, kaya naman ngumiti siya rito. Ang sabi po ni lolo, kapag sincere humihingi ng sorry, dapat pinapatawad. Isa pa po, lolo ka ng lalaking nagugustuhan ko. Kaya mas pipiliin kong ibaba ang pride ko at tanggapin ang sorry mo. Ngumiti ito pabalik. Gumaan ang aura nito dahil doon. Gusto mo na bang makita ang lolo mo? Tumango siya rito. Opo, sana. Nasa loob pa siya ng emergency room para sa observation. Sige po, mauna muna ako. Ngumiti siya rito bago ito nilampasan kasama niya si Aling Donna. Nakausap niya ang kanyang lolo at maayos naman na ang lagay nito. Nasabi na rin niya rito ang paghingi ng tawad sa kanya ng lolo ni Jordan at masaya ito dahil maayos na ang lahat. Lumipas ang kalahating oras. Nagpapahinga na ang lolo niya.
Nagpasalamat din siya kay Aling Donna sa pagtulong nito bago ito umalis. Wala na roon ang lolo ni Jordan, ngunit nagulat siya nang makita ang binata na paparating. Jordan? Gulat na wika niya habang pinapanood ang binata na papalapit sa kinatatayuan niya. Hinihingal na tumigil ito sa harap niya. Nakasuot pa ito ng business suit at magulo ang buhok. Anong ginagawa mo rito? Takang tanong niya. Tinawagan ako ni Lolo. Sinabi niya sa akin ang nangyari kay Lolo Isko. How is he? Ayos na siya. Hindi mo naman kailangan magpunta dito, Jordan. Alam kong busy ka sa kumpanya mo. Natakot ako nung malaman na magkasama ang mga lolo natin. What did he do this time? Hindi ba niya sinabi sa'yo? What do you mean? Hindi na sila magkagalit. Okay na silang dalawa. Humingi na rin ng tawad sa akin ng lolo mo. Napaawang ang bibig nito at ilang segundong hindi nakapagsalita. Really? That's new. Humingi talaga siya ng tawad sa'yo? Ako rin naman hindi makapaniwala. Inaway ko pa siya nung una kasi akala ko siya ang dahilan kung bakit tumaas ang BP ni Lolo. Pero hindi. Si Lolo pa mismo ang nagpapunta sa kanya sa apartment para mag-usap sila ng maayos. Gusto ni Lolo na maging malaya tayong dalawa na ipakita ang totoong nararamdaman natin. Sa totoo lang, kitang-kita ko naman na gusto mo talaga ako, Jordan. Kahit hindi ka nandigaw, consistent ka sa mga efforts mo. Na kahit busy ka sa kumpanya mo, iniisip mo pa rin ako palagi. Ako lang naman ang nagpipigil ng nararamdaman ko para sa iyo eh. Iniisip ko kasi ang mga pwedeng mangyari. Pero ngayong okay na ang lahat at mali pala tayo ng hinala sa lolo mo, siguro wala namang masama kung sasabihin ko to sa'yo. Napakurap-kurap ang binata habang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Ngumiti siya ng matamis at humakbang palapit dito. Gusto rin kita, Jordan. Gustong-gusto kita. Matagal na. Nagulat man, ngunit dahan-dahang gumuhit ang malaking ngiti sa mga labi nito. Is this for real? Hindi ako makapaniwala na... ang sarap sa tenga marinig na gusto mo rin ako, Isabel. Hindi lang kita gusto. Mahal na rin kita, Jordan. At sorry kung hindi ko na iparamdam ka agad sa'yo yun. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Mas lumawak ang mga ngiti nito at kaagad siyang niyakap ng mahigpit. Damang-dama niya ang mabilis na pagkabog ng dibdib nito kaya napangiti na lang siya. Tuwang-tuwa naman ng boyfriend ko. Nakangising pang-aasar niya rito. Mabilis itong kumalas at nanlalaki ang mga matang tumitig sa kanya. Anong sinabi mo? Ha? May sinabi ba ako? Maang-maangan niya. Ang sabi mo, boyfriend. Ibig sabihin tayo na. Ano sa tingin mo? Kasi naman kahit hindi mo sabihin itong mga nakaraang linggo, alam kong panliligaw na yung mga ginagawa mo. Saka, sabi mo kay Jadon, balak mo kung pakasalan balang araw. E di simulan na natin ngayon bilang mag-boyfriend at girlfriend. Ang tagal ko rin namang ginusto to eh. Kaya bakit pa ako magpapakipot, di ba? Hindi na rin naman tayo mga teenager para sa pagpapakipot. Ilang segundong napatulala sa kanya si Jordan. Tila hindi pa rin makapaniwala. So, you're really my girlfriend now? Nakangiti pang paniniguro nito. Pabiro siyang napairap. Oo nga, ang kulit naman. Kung hindi pa ngayon, kailan pa, di ba? Baka mamaya magbago pa ang isip ng lolo mo at awayin ulit kami. Ayoko nang malayo pa sa'yo, Jordan. Mahal kita. Nanubig ang mga mata ng binata. Natawa tuloy siya lalo na nang niyakap siya nito ulit. I love you, Isabel. Thank you for making me happy. Niyakap niya ito pabalik ng mas mahigpit. Napaluha siya sa saya. Thank you rin sa paghihintay, Jordan. Kung hindi ka naghintay na maging maayos ang lahat, hindi sana ako ganito kasaya ngayon. Sana magtuloy-tuloy na to. Ayoko nang mapilitan na itago ang nararamdaman ko para sa'yo. Kumalas ito at masuyong hinalikan ang noo niya. Lumuluha ito, ngunit bakas ang matinding saya sa muka. I'll make sure you never regret choosing me, Isabel. I will love and take care of you katulad ng pangako ko sa lolo mo. Tinawanan niya ito. Oo na, alam ko naman yan. Tahan na at huwag ka nang umiyak dyan. Natawa na rin ito at pinunasan ng pisngi. Can you blame me? The woman I love just became my girlfriend. Ilang gabi ko nang hinihiling sa Diyos na sana maging okay ang lahat para makuha na kita. At ngayon nakuha na nga kita. Para akong hinahabol ng mga puso sa sobrang saya. Natatawang hinampas niya ito ng mahina sa balikat. Ang cheesy mo. Too late. Boyfriend mo na ako. You have to deal with it.
Fine, I can deal with that. Napangisi na lang ito sa kanya. Sa pagkakataong yun, wala nang takot na pumipigil sa kanilang dalawa. Hindi man nila alam kung anong naghihintay sa hinaharap, sapat ng pareho na nilang piniling subukan na magpatangay sa nararamdaman nila. Tuwang-tuwa ang kanyang lolo nang malaman na opisyal na silang magkarelasyon ni Jordan. Nalaman din yun ni Jadon at mas tuwang-tuwa ito. Muli naman silang nagkausap ng lolo ni Jordan at wala itong kahit na anong pagtutol sa kanilang relasyon. Kitang-kita din nilang dalawa ni Jordan ang tuluyang pag-usad nito sa nakaraan. Madalas na kasing dumalaw ang lolo Isko niya sa bahay nito upang doon mag-bonding. Lumipas ang 3 taon ng kanilang relasyon, nagpakasal na rin sila. Enggrande ang kanilang kasal at maraming imbitado na kaibigan at kamag-anak ni Jordan. At sa gabi ng kanilang honeymoon, masaya silang umiinom ng wine habang nakaupo sa may dalampasigan. Nasa isang private resort sila ng Palawan at doon nila napiling mag-honeymoon matapos ang kanilang kasal. Nakasandal si Isabel sa balikat ng asawa habang nakatanaw sila sa bilog na buwan sa kalangitan. Tahimik ang paligid, tanging mahinang paghampas ng mga alon ang maririnig. Dumadampi naman ang malamig na hangin sa mukha nila. Beautiful. Mahinang wika ng asawa niyang si Jordan. Napangiti siya habang nakatitig pa rin sa buwan. Oo nga, ang ganda ng buwan ngayong gabi. Hindi buwan ang tinutukoy ko, wifey. Ikaw. Napangiti siya at nag-init ang kanyang pisngi. Niyakap niya ang mister sa braso at pinanggigilan. Alam mo asawa ko, 3 years ka ng ganyan. Hindi ka pa rin nagsasawa sa cheesy lines mo? Natawa ito. Hindi kahit gaano pa ka-cheesy yan. Hindi ako mapapagod na sabihin sa'yo mga yun. Araw-araw mas gumaganda ka sa paningin ko, wifey. Oo na, ikaw din naman. Mas pumupogi ka sa paningin ko araw-araw. Lalo pa ngayong asawa na kita. Akalain mo yun? Darating din pala tayo sa point na to. Natatagal tayo at ikakasal. Oo nga Tapos si mga lolo natin sobrang close na ngayon at hindi na mapaghiwalay. Kaya nga pinatira ko na si Lolo Isko sa bahay. Para naman may kasama rin si Lolo Facundo. At alam mo ba, Jadon still calls you his favorite teacher kahit na hindi ka na niya teacher. At ikaw lang daw ang pinakamagandang naging teacher niya. Nakakatuwa, di ba? Napangiti si Isabel. Hindi ko nga alam kung favorite teacher ba talaga niya ako o favorite tita. Either way, you're part of the family, wifey. Mahal na mahal ka ng pamilya ko. At ganun din ang lolo ko. Mahal na mahal ka niya. Kasi inaalagaan at pinoprotektahan mo ako katulad ng pangako mo noon pa. Tumahimik sandali si Jordan bago ngumiti. Maya-maya'y tumayo ito. Nagulat na lang siya nang buhatin siya nito ng pa-bridal style. It's time for the honeymoon, wifey. Natatawang hinampas niya ito sa balikat. Ikaw talaga, hindi ka makapaghintay. Ngumisi ito ng nakakaloko. 3 taon na ako naghihintay, Mrs. Lockwood. At ngayon, wala ka nang kawala. Napatili siyang muli nang tumakbo ito papasok sa cottage habang karga pa rin siya. Napuno ng tawanan nilang dalawa ang lugar na yon. Buong puso niyang binigay ang kanyang sarili sa asawa. At para kay Isabel, yun ang isa sa pinakamasayang gabi ng kanyang buhay. Makalipas pa ang maraming taon, nagkaroon sila ng 2 anak na parehong babae. Hindi man perpekto ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa, sa isa't isa pa rin sila kumukuha ng lakas tuwing nakakaramdam sila ng pagod sa kanilang mga trabaho. Hanggang ngayon ay nagsisilbi pa rin si Isabel bilang guro dahil mahal niya ang propesyon na suportado naman ni Jordan. Bukod pa na nariyan sila para sa isa't isa, nasa tabi rin nila ang mga taong minsang naging dahilan ng kanilang mga problema noon. Ngunit ngayon ito na rin ang mga taong sumusuporta sa kanilang pagsasama, ang kanilang mga lolo. Sabi nga nila, hindi kailangan maging perpekto ang isang pamilya para manatiling magkakasama. Minsan, sapat ng marunong magpatawad, umunawa, at piliing manatili sa isa't isa kahit na anong mangyari. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.